Matapos makatawid ng mga Israelita sa ilog ng Jordan, sila ay dinala ng Panginoon sa unang syudad na kanilang sasakupin at ito nga ay ang Jericho. Sa misyong ito, ginamit ng Diyos si Josue upang pangunahan ang buong Israelita. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel kung papaano nila aatakihin ang syudad ng Jericho. Para kay Josue, ito ay isang mabigat na responsibilidad. Ngunit siya ay pinili ng Diyos at pinangakuang papagtagumpayin sila laban sa kanilang mga kalaban. Kaya't naging matapang si Josue at sumunod. Agad siyang nagpadala ng 2 espiya at kanyang pinahayo ang 2 ito upang magmatsyag sa syudad ng Jericho. Sila ay maingat na nagpunta sa syudad ng kanilang kalaban upang makita mismo ng kanilang mata kung papaano namumuhay ang mga tao rito. Hanggang sa makilala nila ang babaeng tutulong sa kanila at ito nga ay si Rahab. Tinulungan niya ang 2 Israelita dahil alam niya na malapit nang ibigay ng Diyos ang kanilang syudad sa kanyang bayan. At ang mga ito ay kanyang tinatago upang hindi makita ng kanyang mga kababayan. When our army comes, hang this on your door so they will know not to harm you. Bago umalis ang 2 Israelita, siniguro nito kay Rahab ang kapalit sa kagandang loob ng babae sa kanila at binili na ng babaeng si Rahab ng 2 Israelita na maglagay ng taling pula sa kanilang bintana. Isa itong tanda na ang bahay ni Rahab ay hindi mapapasali sa kanilang pananakop sa syudad ng Jericho. Nang makabalik na ang 2 espiya kay Josue, agad nilang ikinuwento ang kanilang mga nakita. Dito nila isiniwalat na ang syudad na kanilang sasakupin ay napakalakas. Ngunit isa lang ang tugon sa kanila ni Josue, ito nga ay ang kasama natin ng Diyos. Ayon sa mga eksperto, ang syudad ng Jericho ay napapalibutan ng isang talino at matatag na defense system. Magmula sa kanyang base na isang retaining wall na merong taas na 15 feet. Habang sa loob naman ito ay matatagpuan ng isang rampart na isang uri ng defensive wall na pag pumasok ka rito ay agad-agad kang makikita ng mga taong nagbabantay sa tuktok at anumang oras ay maaari ka nilang panain. At ito naman ay gawa sa mud brick na merong taas na 25 feet. Kaya once na pumasok ka sa kanilang teritoryo ay merong posibilidad na hindi ka na makalabas ng buhay. Teka, mabalik tayo kay Josue. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kung papaano nila sasakupin at matatalo ang Jericho. At ito nga ay ang pagmamarcha ng isang beses sa buong palibot ng Jericho. Ito ay gagawin nila sa loob ng 6 na araw. Do this for 6 days. Sa kanilang pagmamarcha ay dapat na dala-dala nila ang kabanantipan ng Diyos. Habang sa unahan naman nito ay ang 7 pare na mayroong daladalang sungay ng isang lalaking tupa. At ito ay kanilang hihipan tuwing sila ay umiikot sa syudad ng Jericho. At sa ika-7 araw, March around the city 7 times. Sila ay magmamarcha ng 7 beses paikot sa syudad ng Jericho. Priests should make a long blast with the ram's horn as soon as you hear the sound of the trumpet. At pagtapos ng ika-7 ikot, ang mga pare ay hihipan ng matagal at malakas ang mga sungay ng lalaking tupa na hawak-hawak nila. At pag ito ay narinig ng buong Israelita, lahat sila ay magsisigawan ng napakalakas.
Dito na magsisimulang bumagsak ang Jericho sa tulong ng Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, ang babaeng si Rahab na tumulong sa dalawang espiya ay nagsabit na ng tali na magsisilbing tanda upang sila ay maligtas sa kamay ng mga Israelita. Tuluyan na nga gumuho ang pinakamatatag at pinakamalakas na pandepensa ng syudad ng Jericho. Dito na natupad ang pangakong katagumpayan ng Diyos kay Josue. Binigay nga sa kamay ng mga Israelita ang syudad ng Jericho na kilala sa pagiging matatag. City to the Lord! Jericho is ours! Dito pinatunayan ng Diyos kung gaano siya kamakapangyarihan at kung papaanong ang kanyang mga ipinangako ay kanyang handang tuparin. At matapos ngang bumagsak ang pader ng Jericho, agad-agad itong sinunog ng buong Israelita. At sa kalagitnaan ng paglupig ng mga Israelita, kinausap ni Josue ang dalawang espiya upang iligtas ang babaeng tumulong sa kanila. Ito nga ay si Rahab. She must be spared for the help she gave us. At agad itong binalikan ng mga espiya upang iligtas ang buhay ng babaeng tumulong sa kanila. At sinabi ng lalaki kay Rahab na tuluyan na ngang nalupig ang bayan ng babae. Sa paglabas nila ng bahay ay doon makikita ang buong bakas ng digmaan. God has kept his promise. At sila Josue nga ay nagtagumpay dahil sa tulong ng Diyos na kahit gaano pa katatag at gaano pa katibay ang depensa ng kalaban ay walang pa rin itong panama sa pagkilos ng Diyos. We obey the Lord. Anything is possible! Ganito nalupig ng mga Israelita ang siyudad ng Jericho at makikita talagang halos walang natira. At lahat ng mga ari-arian ng Jericho ay inialay ni Josue at ng buong Israelita sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Josue sa Diyos, pinatunayan ng Diyos kung gaano siya mas makapangyarihan kaysa sa tao. Makalipas ang maraming libong taon, ang mga eksperto ay pinag-aralang mabuti kung ano ang nangyari sa siyudad ng Jericho. Una nga ay kung papaano nabuwag ang 25 feet high na mud brick ng Jericho. Ganitong paraan ay nagkaroon ng daan ang mga Israelita para maakyat at mapasok ang Jericho. Ayon din nga sa mga eksperto na totoo ang nangyari sa Biblia. Naggumuho muna ang mga pader bago ito sinunog. That the walls fell before the fire. At napag-aralan din ng mga eksperto, ayon sa nakita nila, na grabe pala ang pagkasunog sa syudad na ito dahil sa makakapal na sunog na nakita nila sa mga pader. Hindi lamang yun, natagpuan din nila ang mga banga na mayroong mga butil sa loob. Ito ay nagpapatunay kung gaano kayaman at kasagana ang syudad na ito. At pinatunayan ng mga eksperto na sa buong syudad ay nagkalat ang mga butil at basag na mga banga. I came across the actual archaeological report that the German excavator of Jericho, Ernst Sellman, had published in 1913. He was the first to conduct a major excavation of the site, and I could see that his work was impressive.
but now seem to have been forgotten. Pinag-aralan din ng mga eksperto kung papaano nga ba naligtas at hindi napasama ang bahay ni Rahab sa pagguho ng mga pader ng Jericho. Ayon sa masusing pag-aaral ng mga eksperto, tinignan nila ang mapa kung saan nakatayo ang mga bahay. Napag-alaman nila na mayroon palang mga bahay na sadyang nakatayo sa mga rampart sa pagitan ng lower at upper walls ng Jericho. Hindi lamang yun mga kairog, dahil merong isang parte ng syudad ang hindi nabagsakan at hindi gumuho. At yan nga ang eksaktong bahay ni Rahab. Sa pagbagsak at pagguho ng mga pader, buong syudad ay apektado maliban sa eksaktong bahay mismo ni Rahab. Ganyan niligtas ng Diyos ang pamilya ng babaeng tumulong sa kanyang mga anak. Ayon sa mga ebidensyang nakuha ng mga eksperto at sa mga nakasulat sa Biblia, nalaman ng mga eksperto na totoo ang kwentong ito. And compared it to the Bible, and I say, wow, it matches exactly. Matapos ang ilang libong taon, ito na ang syudad ng Jericho. Malayo sa matatag at masaganang pamumuhay noong unang panahon. Dahil matapos talunin at sakupin nila Josue ang lugar na ito, sinabi ni Josue na susumpain ng Diyos ang sinumang magtatayo ulit ng syudad na ito. Kaya mula noon hanggang ngayon, ito'y nananatiling abandona.